Hello everyone! Nandito na naman po ako. Good evening po sa ating lahat. Dahil busy po ako ngayon. Dahil pasukan na po ng mga bata. Kaya hindi po ako nakakaluto. Bibili sana po ako ng ulam sa labas. Kaya lang po ang 60 pesos ay konting-konti lang. Parang hindi sapat sa isang tao. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng halagang 20 pesos na fishball. Tamang-tama, may bihon pa akong natira sa ref. Kaya ito na lang ang niloto ko at sinahugan ko ng fishball. At kumuha na lang din ako ng mga gulay-gulay sa hardin ko. Kaya lang konti lang nga gulay nilagay ko dito. Pwede na po ito pang ulam. Dahil dalawa lang kami ni GR ay sapat na po ito sa amin. Iyon guys, kain na po tayo. Ito yung naloto kong pansit canton o bihon pala. At bumili din ako ng siumay. At syempre hindi mawala ang sausawan. At itong kanin ko nga bahaw. Dahil kakarating ko lang po galing school, kaya hindi pa po ako nakasaing. Itong kanin na to, kaninang umaga pa po ito. Pero pwede na din po ito pang tanghalian kasi marami pa po. Kaya hindi na lang muna po ako nagsasaing. Kain tayo guys. Masarap po itong pansit nga niloto ko. Kaysa bibili po sa labas nga konting-konti lang, mas maganda talaga ang magluto. Kasi para hindi mabitin. At masarap po magkamay, kaya nagkakamay po ako dito. Masarap po ang aming rice, maliban sa maputi, malambot pa po siyang kainin. Pero sa totoo lang po guys, namimiss ko din po ang mais, bugas mais po. Kasi doon po sa probinsya, nung maliliit pa po kami, ay bigas mais talaga yon ang lagi naming kinakain. Minsan naman po maubusan, kaya kamuting kahoy po. Sanay po kami sa ganyang mga pagkain. Kahit dati na maliliit pa po kami, hindi po kami mahirap pakainin. Kaya yung mga magulang ko po, wala talagang kaproblema po sa amin dati. At lumaki po kaming malulusog. Siya nga pala, malapit ko na maubos ang kanin ko. Kain po tayo guys. Sarap po talaga ng kain ko dito. Nagugutom po talaga ako. Kasi kaninang umaga di po ako nakakain ng marami. Dahil late na po kami nagising. Malilit na po yung anak ko. Kaya nagmadali na kaming pumunta sa school. Pero yung anak ko si BBGR, yun talagang inuna kong pakainin. Kasi nag-i-school po siya. May baon din po yun, kaya lang po hindi pwedeng kumain hanggang hindi pa po recess. Kaya kailangan po niyang kumain bago pumasok sa school. Ang sarap talaga ng pansit nga niluto ko. Busog na naman ako dito. Sana hindi sumakit yung tiyan ko, baho pa naman ang kinakain ko. Kasi guys, may ulcer po ako, bawal po ako kumain ng marami. Kaya lang po hindi talaga maiwasan, maparami po ang kain. At malambot din naman po yung kanin, ay okay lang po. Gutom na gutom talaga ako dito, parang hindi ako kumain ng isang linggo. Bahala kayo dyan, basta ako kumain lang ng kumain. Busog na naman ang tummy ko dito. Grabe guys, napakasarap ang pansit. Kaya di po ako bumibili ng ulam sa labas kasi kunting-kunti lang, parang hindi po ako mabubusog. Biruin mo sa halagang 60 pesos ay isang hiwa lang na isda or dalawang hiwa na manok. Maliliit pa po yung hiwa. Mas maganda talaga ang magluto para hindi talaga bitin. Sigurado talagang mabubusog. Naku, ayaw po talaga paawat. Sinin mo talaga ang pansit at inubos. Yung anak ko kasi dito ay mamaya pa daw siya kumain. Kaya ako na lang nauna. Pero siya po guys, may ulam po siya. Pasensya na po kayo, medyo patay gutom lang ako dito. Isang kainan lang naman po ang hindi ko nakain. Ito pala ang madalas kong puntahan, ang mga gubat. Gusto ko talaga dito mag-esti. Kaya napaka-presko po ang hangin. Bago ko po sunduin si BBGR. Ang ganda talaga ng tanawin dito, parang namimiss ko po ang probinsya. Parang nasa province na din ako pag dito po ako mag-i-stay. At sabi po ng anak ko, magmerinda daw po kami ng tinapay, kaya bumili po ako sa bakery. Itong nabili ko nga tinapay guys.
Halagang 40 pesos pero ang dami, ang laki. Ininit ko siya dito sa aming kawali. Kasi masarap talaga ang medyo mainit-init niya tinapay. Mayroon kaming oven toaster, kaya lang po hindi po siya kasya kasi malaki po. Kaya dito ko na lang iniinit sa kawali. Pag pumupunta po ako sa bakery, ito po ang madalas kong binibili. Kasi gusto po siya ng anak ko. At syempre, hindi mawala ang aming ka-partner. Tapos na po naming iniinit. Ayun na, kumuha na ako dito para makakain na po at matikman. Masarap talaga itong tinapay na to, malambot din po. Yun talaga ang gustong gusto ko. At gusto ko din naman yung mga iroldi at saka binangkal. Kaya lang po, ang binangkal sa bakery, tag-size na po yung isa. At maliit po siya, hindi nakakabusog. Tinimpla ko na pala dito ang aming panulak nga gatas. Yun guys, sinahati-hati na namin ang tinapay para makasya po sa amin. At pagkatapos na namang ngayong hapunan po, ay nagluto na naman po ako ng pritong manok. Ito yung aming hapunan. Siyempre nilabas ko na naman ang aking mahiwagang kawali at nilagyan ko na din po ng mantika. Tinaktak ko po para masimot. Iniisa-isa ko po paghulog ang chicken. Ang hinalo ko lang pala dito ay paminta, bawang at saka suka nga konti kasi wala po kaming kalamansi. At syempre hindi mawala yung konting asin. Hindi ko na po hinilagyan ng toyo para hindi po siya mangitim. Binabad ko po ito ng 3 minutes lang. At ang breading mix namin, yun pala ang importante nga ihalo sa chicken. Hinihintay ko pong magiging brown para mabaliktad ko po. At ito guys, binabaliktad-baliktad ko na kasi nag-color brown na po siya. Crispy na po ito. At malutong na malutong. Sabi nga ng anak ko, parang chicken joy daw ang hitsura. Sabi ko, syempre manok po iyon. Kaya chicken joy talaga. Kalahating kilo lang po ito guys. Para lang po sa amin. Wala po yung mister ko. Trabaho po. Kaya kami na lang ang kakain. Niloto ko talaga tong mabuti para lutong-luto. Ito na po guys ang naluto ko. Tapos na po lahat. At may natira pala ako kaninang pansit. Nilagyan ko na lang po ng pansit canton para dumami. Ito yung kapartner namin sa pritong manok. Bukas na lang po ako magugulay. Ito lang muna ang ulam po namin. Sinimot ko talaga para hindi masayang. Ganito talaga po ako kumain. Kain ulit tayo mga guys. Thank you Lord sa pagkain at sa mga blessing na binigay niyo po sa amin. Yung magandang kalusugan, sapat na po iyon.